Hello and welcome to another episode of Kalampag at Ambag ng Kabataan. And today our topic is Friendship Day, Kwentong Kabataan, #Friendship Goals, sharing the human spirit through friendship. Our world faces many challenges, crises, and forces of division, such as poverty, violence, and human rights abuses, among many others, that undermine peace, security, development, and social harmony among the world's peoples. To confront the crises and challenges, we must confront them at their root causes, defending a shared spirit of human solidarity that takes many forms, the simplest of which is friendship. Through friendship, by accumulating bonds of camaraderie and developing strong ties of trust, we can contribute to the fundamental shifts that are urgently needed to achieve lasting stability, weave a safety net that will protect us all, and generate passion for a better world where all are united for a greater good. That's it from me. I'm going to hand it over to Levin now. Okay, so thank you, Jacob. Grabe naman yung opening mo. Pero sige. So, I don't know if lahat kayo ng manonood is nakapanood ng last episode namin. Pero sige, bigyan ko lang ng onting synthesis or onting recap sa naging episode namin noong nakaraang July 5. So, yung naging topic namin is yung nutrition. Since nutrition month, yung naging topic namin is about yung usaping food and nutrition security. So, higit pa to sa simpleng pagkakaroon ng pagkain. Ito yung parang tungkol sa pagkakaroon ng sapat, masustansya, at ligtas na pagkain para sa lahat. So, araw-araw at anumang sitwasyon ay meron kang makakuhang pagkakaroon ng sapat na food na para sa iyo para ma-sustain yung energy mo throughout the day. So, hindi ito yung magiging pribilehiyo na para sa mga mayayaman or para sa may kaya lang, kundi karapatan ng bawat Pilipino, lalo na mga kabataan ngayon na tinatawag na natin pag-asa ng bayan. So yun lang naman yung maiksing recap natin for last episode. If gusto niyo pang panoorin, di ko na sasabihin lahat para dun sa mga manonood na hindi nakapanood, mapilitan talaga kayong panoorin. And if gusto niyo nga panoorin, yung mga recaps, yung mga videos lang naman namin, yung mga live namin is pinopost namin sa official Facebook and YouTube page ng Kalampag at Ambag ng Kabataan. So, yun naman. So, siguro bago tayo dumako sa mismong topic natin, sige, gusto ko muna kamustahin yung mga kasamahan ko dito and siguro simulan muna natin by addressing the elephant in the room, si Jacob na nasa sasakyan ngayon. So, Jacob, ano nangyayari? Ba't ka nasa sasakyan ngayon? So, earlier today, actually, nag-scholarship test ako for some allowance, just to help the expenses of school get lightened a bit since I am going to a private school now and it's a bit costly, and I don't want to be that much of a burden on my family, so I'm taking a scholarship test. I woke up very early today and actually I'm just on my way home after the test just ended like 50 minutes ago. So fresh out of the exam, but I made a commitment to Kalambag. So even here in the car, I'm here, I'm staying with you guys, and we're here to talk about friendship. Thanks, love. Ay, so yun nga, no, parang that's a good thing naman. Sige. Thank you, Jacob. Sana good luck naman dyan sa scholarship test mo, siguro. So, siguro isa pang elephant in the room, yung bago naming kasamahan, si Chevon. So, bago siyang member ng Kalambang Philippines. And Chevon, maaari ka bang mag-introduce ng sarili mo? And kamusta ka ngayong araw? Hi, I'm Siobhan Selda. Galing po ako from Lager High School. Schoolmate ko si Levin and si Lilian. And today, ano ba? Okay naman po. I feel very excited to start half of my day with you guys. Yun lang. So, thank you, Chevon. Excited rin ako na makasama kayo ulit. So, may mga familiar faces ulit tayo dito. Sige, simulan natin muna kay Kuya Justin. So, nakasama natin to last episodes. Kuya Justin. Hello, Levin, especially everyone. This past few weeks, I have been happy because nagbanding kami ng mga friends ko. Nagluto kami ng fries, movie marathon to enjoy ourselves because malapit na yung pasukan. Yan lang naman, Levin. Ayan, so marapit na yung pasukan nyo. Sige. Thank you, Kuya Justin. Good luck naman sa pasukan nyo. I believe college ka na, di ba? Good luck. About sa'yo naman, Ate Daisy. So, hello Levin and hello sa lahat.
So today was a very productive day. Maaga akong nagising like 3 a.m. ata para magtumakbo. Nag-jogging ako. Ilang kilometer ata ako ngayon. Like 9 ata or magti-10. Then nag-exercise, then nag-gym ako ngayon. And this past few weeks, yun yung routine ko araw-araw. Umaga, hapon, takbo, tas exercise, ganun kasi nagre-ready na ako para sa college, para kasi magpupuyat, stress kaya mini-maintain ko lang healthy yung katawan ko this past few weeks. Yun lang, Lavin. Thank you. Oh, that's very nice naman, inaano mo yung health mo talaga. Yun yung gusto ko sanang gawin pero di ko magawa, yung magising ng umaga 3 AM para mag-jogging. Pero dati naman nagawa ko with friends, tuwing 5 PM magjo-jogging kami diyan sa may likod ng SM sa Neapolitan Park pero hindi na nagagawa ngayon. Pero sige, thank you Ate Daisy. How about sa'yo, Alian? My week's been very productive kahit medyo stressful na sa school. Diyan na, nagsisimula na yung mga mabibigat na nagkakaroon na ako ng love-hate relationship sa mga subject kong gusto nung first week. Kasi mabait teacher, syempre, andyan yung good impression pa nila. Kaya, as for mga ginawa ko naman, yun, lumabas kami ng friends ko kahapon after class. Naglibot-libot around SM. Parang pampaano lang, pampa-breather lang ba ko. Ayan. And that's the Ay, summary. Thank you. ayan. Parang lahat naman tayo productive ngayon, grabe naman. Ako naman, productive naman din yung week ko. Sa sobrang productive, parang naging average of 3 hours or 4 hours na lang tulog ko. So sobrang productive kaya dami talagang ginagawa ngayon. Hindi ko talaga maiwasan yung like pumagpuyat. Nangyayari parang after school, magna-nap lang ako ng 2 hours, 2 hours, 1 hour tapos gagawa ulit ako. Then kung anong oras na matira, yun na lang yung matulog ko. Minsan 1 AM, 12 PM ganon. So yun naman, medyo pero masaya pa rin, exciting para sa akin yung madaming ginagawa. Ewan ko bakit. Nasanay na lang siguro ako ng daming ginagawa and gusto ko palaging may ginagawa. Pero yun, sige, yun, napag-usapan na. Nakamusta na natin lahat ng ating kasamahan, na-address na natin yung bakit nasa sasakyan si Jacob ngayon and yung bago nating kasamahan sa Kalambag Lagro. And siguro kamustahin ko ulit yung mga viewers natin. So magandang araw sa inyo mga viewers dito sa Kalambag. So isa na naman itong panibagong episode and I believe na medyo from the title pa lang ng magigets yun na rin yung magiging episode na yung magiging daloy or topics na ngayong episode and um hindi lang ito like yung parang kamustahin lang namin yung mga kaibigan. Pag-uusapan natin talaga yung ibig sabihin ng yun nga friendship. So friendship episode tayo ngayon and samahan nyo kami sa isang like masinsinang paglalakbay sa kwento ng mga tunay na kaibigan. So samahan nyo kami tumawid sa mga oras, mga lugar at emosyon na naming alaala kasama ang aming mga kaibigan. So let's begin na nga. Sige, excited na rin ako eh. Let's begin na. So ito, sige. Kapag tinanong ka kung ano ang friendship, 'di ba madali lang siya sagutin, 'di ba? Yung minsan kasama mo tuwing recess, yung mga kagrupo mo sa project, kausap sa chat, kabiruan sa mga like comment section sa TikTok, itatag ka nila sa mga relatable na mga videos, sasabihin, tapos pag tinitripan ka sa TikTok na ganito ka, yung mga ano sa TikTok. Pero kung tingnan natin siya ng like mas malalim, ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan? Hindi lang ba ito yung like tungkol sa shared hobbies or yung parang pagiging seatmate? Hindi lang ba ito yung tungkol sa like bonding over like fast food, kakain kayo ng fast food together, labas kayo gagala, or yung sabay pag-uwi mula sa school. So, gusto ko lang itanong sa inyo kasi ako medyo naguguluhan rin kasi ako eh. Para sa inyo ba, ano talaga ang ibig sabihin ng tunay na pagkakaibigan? Yung totoo, yung hindi lang basta like label. Kasi minsan, di ba, meron yung mga tao na like, sobrang dami nilang friends. So sinasabi nila lahat yun true friends. So parang, paano mo nasabi na true friend, tunay na kaibigan yun? So, para sa inyo, ano yung like, ibig sabihin ng tunay na kaibigan para sa inyo? So siguro simulan muna natin kay Ate Daisy kasi ikaw yung pinakamatanda, feeling ko marami kang experience. So, ayun na nga. So, meron akong favorite na quote ni Aristotle, yung what is a friend? A single soul
ano nga, a single soul dwelling into bodies. So, parang ganon. Like, parang magkaibang kaluluwa na nasa iisang katawan. Yung kahit ramdam mo siya, kahit wala siyang sinasabi, yung kapag masaya siya, masaya ka rin. Kapag nasasaktan siya, nasasaktan ka rin. Kapag nalulungkot siya, nalulungkot ka rin. Yung parang kahit magkaibang tao kayo, ibang background, ibang ugali, tas may parang connection may connection na hindi napuputol. Kasi para sa akin, yung kaibigan na yun, yung hindi lang basta kasama mo siya sa lungkot, sa hirap, kasama mo siya sa lahat ng kwento ng buhay mo. So, para sa akin, yung tunay na pagkakaibigan is someone who you can lean on, you can talk to, kahit mga nonsense lang na usapan, yung kahit random thoughts like nasasabi mo sa kanya, um, yung kaibigan na masasabihan mo ng lahat na nararamdaman mo. Alam naman, siguro kayo, meron kayong gano'n na kaibigan, yung like, random thoughts niyo sinasabi, "Uy, alam mo ba ganito, ganyan. Uy, alam mo ba napunta ako sa ganito, ganyan." So, para sa akin, yun yung ibig sabihin ng pagkakaibigan para sa akin, Lavin. Thank you. So, thank you, Ate Daisy. So, a single soul dwelling in two bodies. So, yun nga, parang nagets ko rin naman yung mga ibig sabihin. So, parang two people sharing yung parang same inner spirit, yung parang yung same values, thoughts, emotions, and even yung parang sense of belonging nila or purpose nila. And parang ang ganda rin ng message ng quote mo. Sige, thank you, Ate Daisy, for sharing. How about sa'yo naman, Lian? Halos same lang din kay Ate Daisy, pero to add na rin, siguro, andun yung comfort mo na hindi mo kailangan i-limit yung sarili mo sa pagkukwento sa kanya na need mong isipin ano pa sasabihin mo. Yung alam niyo yung feeling na lalo na sa test or may teacher kayong terror ta's may sinasabing, sa room. Magkakatitigan kayo ta's matatawa na lang kayo. Yung parang gano'n na nagkakaintindihan kayo kahit wala kang sasabihin, wala kayong simple glance at yun lang. Yung gano'ng kaibigan. Tapos yung idea na nandiyan sila through highs and lows mo na kahit anong mangyari tanggap nila sino ka, yung totoong ikaw, na totoo rin yung pakikitungo nila sa'yo na walang plastikan or taguan. Ayan. So yung para naman kay sa'yo, Lian, is yung parang comfort na parang pagkasama mo siya is kaya mo maging sarili mo. Sige, thank you, Lian. Very nice rin. How about naman sa'yo, Kuya Justin? So, para naman sa akin, ang tunay na kaibigan is yung mamahalin ka kahit anong sitwasyon mo. Ang tunay na pagkakaibigan para sa akin ay yung samahan na totoo at walang halong interes. Ito yung connection na hindi kayo laging magkasama, pero alam nyo pa rin sa sarili nyo na kumbaga close pa rin kayo no matter what or sa hirap o ginhawa. Yun lang, Laven. So thank you, Kuya Justin. How about sa'yo, Siobhan? For me, to add lang dun sa sinabi ni Kuya Justin na about sa pagsasama niya ng matagal, ganun. Iko-connect ko siya sa low maintenance friendship kasi feeling ko para sa akin yun yung pinaka the best type of friendship kasi siguro alam naman natin lahat na all of us are busy and siguro we just make time for each other, 'di ba? And yung mga type of friendships na gano'n, yung kahit di mo kailangan update, di mo kailangan na magkita everyday, ando doon pa rin yung bond and relationship nyo, di ba? Yun. Ayun, thank you, Siobhan. So, nakaka-relate ako sa sagot mo kasi simula nung grade 7, may kaibigan ako na hindi ko naman siya palaging chinachat, hindi ko naman siya palaging kinakausap pag nasa bahay ako. Pero pag nasa school ako, grabe talaga yung bond namin. And hindi kami makahiwalay, palagi kami magkasama, kasama sa bonding, kasama sa pagtitrip, ganun. So, nakaka-relate rin ako sa sagot mo. And mukhang si Jacob na lumalakbay kung saan-saan, parang nasa loob ka na ng bahay. Nakauwi na ako, Levin. Wow. Okay, sige. Since nakauwi ka na, how about sa'yo? Ano yung para sa'yo, Jacob? Ano yung tunay na pagkakaibigan?
Mine is a bit less profound, honestly. My definition is a bit more just surface level, but I most of the time naman I consider everybody a friend as people who I haven't met yet or just are friends that you haven't connected with yet. But the way you can really consider like a close friend for me is somebody who you can rely on and somebody who you share, well, not necessarily share, but can make each other happy in each other's presence. That you can enjoy time together, and you're not. Of course, you can go through thick and thin together, and you, as long as you can rely on them and you enjoy their presence, I feel like that's enough for me. Ayun. So, ang gaganda na nga ng mga sagot niyo. Parang nakakaano talaga sa puso yung mga nagiging like reflections niyo lang tungkol sa pagtunay na pagkakaibigan. I believe sana naman na nakakaranas rin ng ganun yung mga viewers, and nakaka-inspire talaga pakinggan yung iba't ibang mga like opinions niyo tungkol sa pagkakaibigan. At totoo naman yun na hindi madalas na pag-uusapan yan sa araw-araw, di ba? Hindi man laging pinag-uusapan kung ano ba yung tunay na kaibigan, minsan di na nga nababanggit eh. So parang alam nyo ba yung like may mga kwento talaga na yung pagkakaibigan parang pelikula talaga siya. Parang movie siya or parang like kwento sa Wattpad na sobrang nakaka-in love or nakaka-in love pero hindi siya in a romantic way eh. Hindi siya like yung kundi like tipo siya na like wow, sana all ganun yung pagkakaibigan or sana all ganun yung bonding o yung ganun yung yung ano nila talaga is parang nakakainggit pero di man siguro tayo dapat mainggit doon kasi feeling ko lahat naman tayo is makakahanap din naman ng tunay nating kaibigan. And yung tipong hindi magkadugo pero ramdam mong like pamilya ka talaga. Part kayo ng pamilya na isang pamilya kahit di kayo blood related, yun nga. And isipin mo pero sige, isipin mo yung pinaka-solid mong kaibigan. Isipin mo lang yung like kaibigan na pag sinabi mong like tunay na kaibigan, yung siya yung pumapasok talaga sa isipan mo. Naalala mo ba kung paano kayo nagsimula? Parang paano kayo nag-start maging friends or paano kayo nag-first usap, ganun? O may mga moments ba kayo talagang magsabi mo like, ito yung definition talaga ng best friends or tunay na kaibigan? Pag may mga moments ba kayo na parang ganun? Kung meron kang kwento na pagkakaibigan na sa tingin mo parang pang friendship goals, yung tipong i-idolize ng ibang tao sa paligid nyo, malay mo, pwede nyo ba like i-share nyo naman yung mga like moments nyo, mga best friends moments. Sige, sabihin na natin best friend moments, mga hashtag friendship goals. So, sige, may naisip na ba kayo? Sige, simulan ko na. Sige, pipili ako dito. Sino kaya yung feeling ko na may mga ganong moments? Sige, how about sa'yo, Ate Daisy ulit? Feeling ko parang tuwang-tuwa ako masyado eh. Iisip ko pala, natatawa na ako, Levi. Ah, Yung best kaibigan ko nung senior high school ako, marami kami. 6 na babae, tas 7 lalaki. Tas nung grade 12 kami, nag-separate na kami. Tas nung grade 12 kami, nagpaplano kami palagi, like, gantong oras tayo papasok papasok kami, after recess, di kami naka-attend ng first period tsaka second period niyan. Tas sabay-sabay kami yun papasok. Magsasabi siya, ba't late kayo? Tas sasabat yung isa ng klase, ay yung isa kong kaibigan, friendship goals po ma'am. Kasi late yung isa, tas late dapat kaming lahat. Tapos tuwing, tas pagkapasok namin yan, lahat kami may hawak na kape. Yung tig 5 pesos, yung hulog-hulog, lahat kami may hawak na kape. Tas sabay kami lahat yan. Buti, nasa likod kaming lahat na table. Minsan, di kami napapansin, pero palagi kaming napapagalitan na yung grupo talaga namin, yung palaging late, palaging may kape, kahit saan mo kayo makikita, palagi kayo may hawak na kape. Tas, meron din, one time, vacant namin yun hapon. Pumunta kami sa camping site, lahat. Lahat kami, pumunta kaming camping site kasi vacant nga. Tapos, nag-send kami ng picture sa GC. Hala guys, vacant, ba't andyan kayo sa room? Kami andito. Tapos yun, pinapaingit namin mga kaklase namin. Tapos yung camping site na yun is 2 hours na trekking. Pero worth it din. Kaya, naging okay siya. Tapos, meron din, tuwing weekends, it's either nasa bahay sila namin or sa bahay ng isa naming kaklase. Like, parang nagbabanding ganon. Like,
catch up kasi nga di na kami magkaklase. So ayun, yung every weekends is um moment namin yun na parang nasa serious mode kaming lahat, parang kwentuhan, heartfelt conversation, mag-open, parang yung ganun. Thank you. Ayun. So, thank you, Ate Daisy. Yun nga, 'di ba, I think may saying yan, yung parang yung mga kaibigan mo nung high school, pwede silang tumagal panghabang buhay kahit hindi kayo nagkikita palagi, kahit busy na kayo sa like buhay niyo or hindi madalas na mag-uusap, parang solid pa rin yung bond mo. Kasi napapansin ko rin eh, kahit na yung mga like, ewan ko ba, mga relatives like that, yung mga tito, tita ko, kahit hindi sila madalas makipag-usap o makipagkita dun sa mga like high school friends nila, andun pa rin yung connection eh, di ba? Nag-aano sila, reunion, yung batch reunion, kahit lumipas na yung maraming taon, nagkikita ulit sila, tapos pag nagkikita ulit sila, parang walang nagbago, ganun pa rin sila, yung nagtitrip-trip, yung bonding nila, nandun pa rin. So, iba talaga yung samahan na nabubuo mo sa panahon, like, pare-pareho kayo nag-grow at dumadaan sa mga unang seryosong challenges sa buhay mo, which is nga, yung high school, yung transition period between high school talaga, yung development mo. Doon mo talaga makikilala yung mga kaibigan na panghabang buhay talaga. So, ayun, thank you for Ate Daisy for sharing. How about, sige, Jacob, kasi nasa bahay ka na. Relate ako sa sinabi ni Ate Daisy. Actually, you were part of this na this was like mga early months pa of grade 10, like first quarter around then. It was one of our friends' birthdays, you know who. He lives really near school and two of you live really near school. So I decided to head over to his house. Tapos I arrived very early to class that day. I was just waiting for the gates to open. And I said, you know what, it's his birthday. Might as well pass by. So I bought the Coke from a sari-sari store, walked all the way to your house first. Then I waited for you. I was like, hey, man, let's go pick up Lawrence. So we went over to him. Then you and me, we waited in front of his house until he finally decided to show up. We greeted him happy birthday. Tapos sabay-sabay tayong tatlong pumasok sa classroom na late because of that. So that's our hashtag friendship goals moment, I guess. Oo nga, no, naalala ko yun. Nagulat ako kasi kakalabas ko lang ng bahay nun, tapos nakita ko na doon ka sa baba ng street namin. Kaya hindi ko expect na nandun ka. Nagulat nga ako, kala ko kung sino. Pero ayun nga, nakakatuwa rin yun. Parang isa sa core memory ko rin. Sige, thank you Jacob for reminding me about that memory. Sige. How about sa'yo, Kuya Justin? So, siguro para sa akin, memorable to na moment na to. I have three situation. First is, I love, kasi, I've been as student leaders. Tapos, yung dalawang friends ko, which is considered na, kumbaga, pinapahalagan ko sila, hindi sila gaano, kumbaga, hindi sila marunong or hindi sila gaano nag-communicate or they do not love leading. But because I love leading, kumbaga, dinali ko sila. And we've been SSLG for 2 years. And siguro through that nakatulong din ako sa kanila. And I think ito yung first friendship goal namin. Then second is nung nagkasama kami sa research, III. So, kumbaga, para sa akin, gusto ko talagang mag-invent ng new things to create, kumbaga, to innovate. Even though para sa amin yung students, hindi talaga namin kayang mag-create ng, kumbaga, mga mechanical things and stuff like that. Pero because of, kumbaga talagang gusto namin and kumbaga nagawa din namin yon. Kumbaga dapat consistency ka lang and of course trust with your friends. And I'm very happy because pag graduate namin, we have kumbaga the best research. So nakuha namin yung best research pag graduation namin. So the third, ito yung latest. Gusto namin kaming mag-friend pagkatapos namin or if kaming lahat maging professional na, gusto naming magtayo ng kumbaga scholarship para tulungan yung mga kabataan. And I think parang gusto ko yon and dapat kumbaga pagpursigahan namin kaya tinawag namin yun na friendship goals. Yun lang naman, Levin. Thank you, Kuya Justin. Ang ganda naman ng pangarap nyo, gumawa ng sarili nyo like scholarship program para sa makatulong talaga sa mga kabataan. That's very nice. Sige, how about, sino pa ba nandito? How about sa'yo, Lian? So,
karamihan sa inyo, syempre, di ba alam na nagaling ako sa STE programs, syempre. Andiyan yung mga moments na kasama yung mga kaibigan ko, todo review kami, todo review. Tapos, in the end, bagsak. Alam niyo yung feeling na yun, may mga certain subject na kahit anong aral mo, wala, hindi talaga siya nare-retain. Like, sabihin na namin, sabay-sabay kami magre-review, alam mo, nagtatanungan pa kami, what is ganito, ganyan. Tapos in the end, kung hindi zero, hindi one digit, two digit, tapos ang mangyayari pa, kung over 50, ang pinaka mababa pa namin nakukuha dyan, 20 pence, mga ganun. Ang sakit. So, kahit alam kong mahirap yung mga ganun. Masasabi kong, hello, bagsak ako. Siyempre, masasabi ko friendship goals yun kasi lahat nga kami bagsak. Bumagsak isa, bagsak ko na. Pero not in a bad way naman kasi hindi siya yung, alam yung masama yung loob nyo na bumagsak kayo. It's the idea na yun pa rin, magkakaibigan pa rin kayo kahit alam yung bumagsak na kayo maraming times. You learn to improve from each other na tinutulungan nyo rin. Para pagdating ng peryo, tataas yung grades nyo, panghatak sa mga quizzes na nabagsak nyo. Kaya yun. Ayan, makaka-relate naman ako sa sinabi mo, Liam. Yung magre-review ka tapos walang nare-retain. Ewan ko, pero palagi pag nagko-quiz, parang kahit na todo review ako, pag nandun na ako sa harap ng papel, nagbabasa ng questions, parang nawawala, nabablanko na lang yung isip ko. I believe baka may mga nakaka-relate dyan, pero ang ganda ng mga sagot nyo. Sige, how about sa'yo, Shivon? Actually, parang same lang din. Pero to add on that, yung experience namin during yung mga festival dances, mga cheer dance. For me, yun yung mga most memorable ones. Kasi, as in like, the duration ng mga practice times nyo, nakikita nyo talaga yung raw self with each other. Yung bonds nyo, yung connections nyo. Doon madaming, kunyari, yung mga other classmates mo na hindi mo gaano ka-close, nagiging ka-close mo dahil, ayun nga, sa tagal nyong nagpa-practice at sa initan, ayun, puro reklamo. Ayun, for me, yung mga moments na yun, one of the best. Kahit na sobrang hirap, one of the best. I believe, nakaka-relate rin ako sa sagot mo. Kasi, ewan ko kung bakit sa iba, parang pag may mga group projects, may mga classroom projects, parang naaabala pa sila. Pero na-appreciate ko talaga yung mga ganong projects kasi parang nagkakaroon ng bonding between hindi lang yung mga kasamaan mo, pero pag mga like classroom projects na kailangan buong klase is nagpa-participate, parang nagkakaroon kayong mas deeper bond with the whole class. Though may mga mag-aaway, tapos may mga magtatampuhan is, feeling ko ganun naman talaga eh. Kasi hindi porket like solid ang friendship ay like laging smooth yung relasyon, 'di ba? Real talk. Kahit pinakamalapit mong kaibigan, minsan may hindi pagkakaintindihan, minsan may nasasaktan, minsan may napapabayaan, and may nagtatampo. Pero para sa akin kasi parang part na talaga yun ng friendship eh. Kasi parang pag walang ganung yung friendship nyo, pag walang tampuhan, walang samaan ng loob, parang hindi yun friendship eh. Kasi parang hindi kayo comfortable na ilabas yung mga problems nyo sa isa't isa. So, parang nagiging plastic na lang yung ano, parang inaano niyo na lang yung 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 personality mo para lang sa tao na yun, and I don't think that's what we call friendship talaga. So, alam natin lahat hindi madali yung like minsan, 'di ba, nagtampuhan kayo. Hindi madaling mag-sorry eh. Hindi madaling umamin at hindi madaling magpatawad if ever ikaw yung victim ng, let's say, nagsinungaling siya about something or may nagawa siya sa iyo, is mahirap magpatawad. Pero sa isang tunay na kaibigan or pagkakaibigan, may espasyo dapat para sa healing, 'di ba? Dapat may espasyo sa pagkakanawaan, dapat may espasyo sa understanding. May kwento pero kaya nyo ba ikwento yung like, may dumating bang malaking pagsubok sa inyo ng mga kaibigan mo? Let's say, kung wala ka naman maan dito sa high school is, nung may mga like naging pagsusubok ka with your friends, or paano like nyo nalampasan yung mga like hardships na yun with your friends? Paano nyo nalagpasan yung mga di pagkakaunawaan, yung mga tampuhan, ganun? So, open naman to like for deep storytelling. Kung ganun yung trip nyo, pwede naman kayo mag
explain talaga ng story nyo. Pero, sige, simulan na lang natin. Sige, kanina pa kasi si Ate Daisy. Para nag-ano na siya, sige. How about sa'yo, Kuya Justin? Simulan natin kay Kuya Justin kasi feeling ko marami ring experience sa si Kuya Justin eh. So siguro yung mga isa sa malaking pagsubok na naranasan namin is nung mga kaibigan ko is nagkaroon kami ng misunderstanding na umabot ng ilang buwang hindi pag-uusap. Pero dahil mahalaga kami sa isa't isa, pareho kaming gumawa ng paraan para maayos yon. Matapos ang bukas na pag-uusap at siguro pagpapakumbaba, naayos din namin ang lahat. Kumbaga, kailangan lang ng tiwala at forgiveness. Yan lang, Lavin. So, thank you, Kuya Justin. So, tiwala and forgiveness talaga. Pwede mo talaga, through communication talaga parang feeling ko lahat naman maunawaan natin. Kasi may mga sides rin yung mga bawat story eh. May mga sides kung bakit nila nagawa yun. May mga sides na kung bakit, malay mo, nagkamali lang siya, hindi mo alam, nagtampo ka agad. So, kailangan talaga ng communication. Sige, how about naman sa'yo, Lian? I have something na, alam ko during pandemic or online class pa ata. May time na nagkaaway-away yung buong friend group namin because of a certain friend. May ginawa siya at chinismis niya sa iba na parang mali yung pagka-interpret daw namin sa kanya. So parang, yung namin dun, pagkakaano namin lahat ng buong friend group namin sa friend na yun is, we felt betrayed. Syempre, nagkaroon ng watak-watak dun sa friend group. Ang ginawa na namin is parang open forum. Alam ko usually kapag may nag-aaway sa room ginagawa tayo, yung nag-open forum na lang kami, ayun, doon namin nalaman na siya may mali. Oo, kami din may mali sa part namin na hindi namin siya naintindihan na ganun nga. Like, the deeper So, syempre, pinag-usapan, yun. Ayun, hanggang ngayon, we're still good. May friends pa rin naman kami, though not close, pero we're still friends. Ayan, thank you, Lian. Dami kong naalala bigla dyan sa mga open forum na yan. Parang dami nangyayari sa mga open forum pero hindi ko na share yan kasi dapat secret lang talaga yung mga nangyayari sa open forum. Sige. How about naman sa'yo, Shivon? Um, Siguro sa akin, mga times na ganyan, um, yung pagsiselos mo sa other friends mo kasi they have other friendships as well. Siguro immature back then kung iisipin mo. Pero I feel like lahat naman tayo naka-experience ng ganun, no? Siguro sa akin may part akong ganun. Um, Kasi siguro kasi hindi tayo napapansin na or like na feel nating left out tayo dun sa circle of friends na yun. Kaya siguro nakaka-feel tayo ng onting tampo or onting selos dun sa friends. Okay, so I feel normal lang naman yun kasi may mga times rin na ako kasi minsan parang kala mo kasi parang nagkakaroon na ng distance lalo na pag like may close friend ka talaga parang nagkakaroon ng distance at parang na-uncomfy kapag nagkakaroon ng distance. So understandable naman yun. Sige. How about sa'yo, Ate Daisy? So, meron akong ibang friend group. Naging friend ko mula grade 8 hanggang grade 10 ata. Like one day, like as in, one day, isang araw, like as in, like di na kami nag-usap. Like, kasi yun, pandemic. Nagkikita lang kami tuwing Friday kasi anong module. Tapos, one Friday, di na kami nagsabay. Hindi, ako lang pala di nagsabay. Di na ako sinabay. Bakit? Like, ewan, pero feeling ko may isang GC sila di ko kasama. Kasi, ako sila sa hallway. Magkasama silang apat, tapos nagkasulubungan kami. Nag-hi ako sa kanila. Di nila ako pinansin. Sa gitna ko dumating para sabi ko, nilagpasan lang nila ako. Tapos, ayun, sinat ko sila sa GC. Hindi nila ako na-replyan. Tapos, niremove nila ako sa GC. Sabi ko, hala, ano to? Bakit? Bakit nila ako niremove? Wala naman akong ginawa. Sabi ko, tapos buong gabi ko ninaalala. Sabi ko, ano bang ginawa ko? Ba't nagkaganon? Tapos, kinausap ko sila the next day. Sabi ko, anong nangyari? Bakit ganon? Bakit may ganong scenario kahapon sa school? Di nila ako pinansin. Like, wala lang. Like,
wala, nag-usap-usap lang sila tapos ako para akong stuck na doon sa gilid. Tapos iba naman. Yung friend group ko nung senior high school, yung kwento ko kanina, sa aming kaibigan, dalawa, mabilis silang magtampo. As in, like, pag sisigawan ko sila, tatampo. Ako, malakas ako gusto. Sigaw. One time, sigawan ko sila. Like, parang sinusuway ba? Kasi, sila ko gano'n. Sinusuway ko sila. Kasi, ingay din sila ako, pero ingay sila. Sinuway ko sila. Yun, after kami gano'n. Hindi ako makafocus. Tapos mga klase ko. Ako binantin. Mga 3 araw ata yun. Tapos seatmate pa kami nun seatmate. Tapos di nila ako pinapansin. At di ako pinili doon. Tapos nag-sorry ako. Nag-sorry ako. Mga 2 araw ata yun. Sorry. Sabi ko, sorry, di na uulitin. Ganon. Doon, naisip ko na kailangan talaga unahin ng friendship natin. Kesa natin. So, ayun lang. Thank you. Ayun, so medyo naglalag ka, Ate Daisy, so hindi ko nakuha yung last na part. Pero nakuha ko yung gist ng story pa kasi medyo nagsa-stutter ka. Pero parang nakuha ko yung gist ng story. Pero hindi ko narinig yung last part. Pwede pa ulit lang. Gusto ko marinig yung conclusion eh. Yung dapat kailangan nating unahin yung friendship natin kaysa sa pride natin. Yun, Levin. Ayun. So, totoo rin naman yun. Kailangan mo talagang unahin. Kasi minsan parang nabubulag tayo sa pride natin eh. Hindi na natin napapansin na nasasaktan na pala yung ibang tao sa atin or naapektuhan talaga yung ibang tao sa like pagkabulag natin sa pride natin, feeling natin ang taas-taas na natin, parang sobrang laki na ng tingin natin sa sarili natin na hindi na natin napapansin pala yung naapektuhan na rin pala yung mga ibang tao sa paligid natin. So, pero ngayon na napag-usapan, medyo naano rin ako doon, napag-usapan natin yung online class, 'di ba? Nung panahon na halos lahat ng komunikasyon is digital, 'di ba? So, um minsan buong araw 'di ba may mga ka-chat tayo pero ilang buwan ay hindi pa rin tayo like nagkikita. Napansin 'di ba dati nung pandemic, puro chat-chat lang tapos hindi tayo nagkikita, yung mga friends natin na bago hindi natin nakita. Minsan nga nagle-like tayo sa post pero hindi natin nakita personally or naka-catch up sa chat. So, parang lalo na ngayon, parang sobrang bilis na ng panahon, 'di ba? Post-pandemic ay matagal na yung pandemic days. So parang nakaahon na rin naman tayo dun. Pero uso pa rin yung social media, may online school, may content overload minsan nga, 'di ba? So mahirap mapanatili yung like relasyon na tunay at malalim minsan kasi sa sobrang dami mong makikilala online. Parang ang hirap makita kung sino ba talaga yung tunay at parang walang masamang gustong gawin or like tinatrato ka talagang tunay. So ito yung tanong ko sa inyo sa panahon ng social media at online connections, 'di ba? Paano mo napapanatili yung like ugnayan na yung parang tunay na connection sa mga kaibigan mo? Kasi 'di ba, minsan maaano tayo sa mga like na hindi natin nakikita yung mga tao sa paligid natin. Minsan nakatutok na lang tayo sa social media na napapabayaan na natin yung mga kaibigan natin na sa paligid natin personally sa totoong buhay is napapabayaan. So paano niyo napapanatili yung tunay na connection sa mga kaibigan niyo? Yun yung gusto kong marinig. So sige, simulan na lang natin kay Jacob. Sige, Jacob. Oh, I'm not Kasi sure though. Kasi for me, Lev, feeling ko you can maintain naman relationships kahit online. But yeah, I do agree that there's a difference between online friendships and physical friendships. There's still that different degree to sharing that same 3D space with someone and just seeing them in the flesh. So, I guess for me, I can maintain the closer friendships I have by just by going around school sometimes because most of my close friends are my former classmates talaga. And sometimes I do swing by the library near Lagra High School. Tapos so after your guys' class is over, they'll come to me and we'll hang out over there. So yeah, pretty much that's it. you can make ways talaga kung paano mo kasi alam natin si Jacob lilipat na siya from Lagro. So you can make ways kahit papaano para makita yung mga kaibigan mo. Kahit through social media nga pwede. Isa sa mga like
siguro hindi, sige, share ko na lang ngayon kasi hindi ko na-share kanina. Pero yung like moment na feeling ko parang best friend talaga yung, parang best friends yung ano, definition ko sa mga taong yun na nakakasama ko. Parang yung moment na yun is nung grade 7 to 8. Grade 7 to 8-ish siguro. Kasi no, 'di ba panahon ng pandemic noon. So puro online. And kahit online, nagawa pa rin namin paraan kasi marami namang social media platforms tulad ng Messenger, 'di ba? Usong-uso yung Messenger, usong-uso yung social media platforms tulad ng Discord. So ginagamit namin dati yung Discord para mag-usap. Let's say, 'di ba? Um, kahit nag-online class kami or like kahit may class, 'di ba, start ng klase 6, mga 5:30 mag-join kami sa call, sama-sama kami. Parang nasa classroom lang kami pero online class, pero online talaga. Yun, nandun kami tapos pag may free time, mag-uusap-usap kami doon. Pag may teacher, magko-close kami ng mic doon tapos makikinig kami ganun. Tapos pag recess ganun, maglalaro kami, nag-share screen kami ng mga nilalaro namin, tapos usap-usap ganun. So parang may marami ka talagang magagawang paraan para like mapanatili pa rin yung mga connection mo with mga friends mo and yun nga yung mga tunay mong kaibigan. So, how about naman sa'yo, Kuya Justin? Siguro para sa akin, napapanatili namin yung connection namin by the use of social media through, sabi mo nga, 11, paggamit ng messenger chatting as well as video chat. So, doon mas, kumbaga, nag-strong yung bond namin. As well as if may, kumbaga, may latest issues, kumbaga, pinag-uusapan namin yun sa GC, mga insight nila, and most especially nung COVID-19, nakatulong po talaga yung kaibigan ko. Nang sa ganun is, kumbaga makawala ako sa boredness sa bahay. So, we do gaming. Familiar po kayo sa ML. We do, kumbaga, para kaming naglalaro physically, but kumbaga ginagamit namin yung cellphone namin, nag-open, unsa kami, nag-open voice or cam, ay, kumbaga, voice. And kumbaga na-enjoy namin na parang naglalaro lang kami magkasama. Yan lang naman, Leven. Ayan, so thank you Kuya Justin. Nakaka-relate naman din kasi isa rin sa mga memories ko nung pandemic is yung times na maglalaro kami ng mga kaibigan namin ng ML or like Call of Duty. Tapos maka-open mic lang kami tapos kung ano-ano na lang yung mga sinasabi namin. Hindi ko na sasabihin pero kung ano-ano na lang yung mga pinag-uusapan. So, yun, nakaka-reminisce talaga nung panahon na yun. Nakaka-miss rin. Sige. How about sa'yo, Ate Daisy? So, ayun. Meron akong friend. Ewan ko kung familiar kayo sa RPW. Doon ko siya nakilala. Hindi ko sure kung familiar kayo, pero doon. Mahilig kasi ako mag-RP noon, like 2017. Nakilala ko siya nung pandemic, 2019. Hanggang ngayon, friends pa rin kami, pero minsan na kayo mag-chat. Last namin na convo ata December nung nag-meet ko siya. Pero best friends pa din kami. Tapos yung mga best friends ko nung senior high school, last namin na convo, months ago pa. Nung birthday ng isa naming kaibigan, April. Yun pa last namin na convo, as in, last namin na catch up. Last ko na catch up sa mga kaibigan ko, matatagal na ngayon. Wala na. Pero, minsan nag-chat naman ako. Like, how are you? Kamusta? Kamusta dyan? Tapos ngayon, na LDR ako sa mga kaibigan ko. Kasi nga, nandito na ako. Tapos nandun sa province. So, minsan, nagka-catch up lang ako sa kanila. How are you? Kamusta dyan? Kamusta sina tita? Ganon. Yung kahit sa simpleng kamusta lang, sa simpleng hi, dun mo na kailangan mong kamustahin yung isang tao, kahit malayo kayo, kailangan yung mag-catch up para lang maramdaman niyo yung presence ng isa't isa kahit nasa malayo kayo. Yun lang, Levin. Ayun, so thank you. Yun nga, I think may story rin ako dyan. Ewan ko ba't para dami kong stories ngayon. Sige. Kasi nung pandemic pa rin, puro laro ako. So may marami akong nakilala online and meron akong isang kaibigan na like super tagal ko talaga siyang kalaro. Parang months pala, parang months, tapos parang araw-araw. Hindi, in a span of few months, parang araw-araw kaming magkalaro. Kasi ganun talaga ako ka-addict dati. So araw-araw kami magkalaro until to the point na ewan ko paano, pero kasi sumasali ako dati sa mga groups dun sa parang mga nilalaro ko and for some reason nakilala ko siya dun sa ano sa
group na yon kasi yung username niya sa larong nilalaro namin na-recognize ko. So chinat ko siya and ayun, pareho pala kaming senior high school pa lang nakita ko na taga ano siya ata, um, I don't remember, Ilocos ganon. I feel Ilocos. Tapos nagchat-chat na lang kami. Hanggang ngayon naman din kausap ko siya minsan, nagkakamusta-kamusta lang. Yun, may nakita ko may banda na siya sa school niya. I forgot kung anong school yun, pero may banda na siya and senior high school pa lang ata siya. Sumali siya sa Battle of the Bands nung nakaraan lang sa school nila. So, nakita ko yun. So, ayun naman. Kahit di ko siya masyadong kinakamusta, magkaibigan pa rin kami. So, thank you for sharing, Ate Daisy. Sino naman? How about sa'yo, Shivon? For me, kung sa ngayon, era natin is social media and online connections, I feel like yun nga, same lang din sa inyo. Through chatting, through playing games with them, although di ako masyado mag-games, but kung ano yung, nyari mga Roblox, mga ganyan, mga Among Us, lalo na nung during mga pandemic days, I feel like yun yung nagko-connect sa amin ng mga friends ko through gaming and through also studying via online para to at least strengthen the friendship din. Yun lang. Ayan. So, totoo talaga yun. Pag naglalaro ka with someone, parang dun mo talaga malalaman, like, yung connection nyo, mas lalaki doon kasi dun mo makikilala yung tunay na ugali niya eh. Kasi tulad ng mga larong Among Us, sige, yung sinabi mo kanina, Among Us, malalaman mo kung paano siya magalit, magtampo, magsinungaling. Malalaman mo kung paano mo siya mabubokya pag alam mo nagsisinungaling siya. So, lalaki talaga yung connection niya doon. Sige. Thank you. How about sa'yo, tawag ko na ba lahat? Parang natawag ko na ata lahat. Ayun, wala na sa isip ko. Pero may mga kaibigan, pagkakaibigan din naman na inakala mong mabubuo pero hindi mo plano, di ba? Yung hindi mo inaasahan pero bigla lang nandiyan, di ba? Yung mga kaibigan na unexpected, yung bigla-bigla ka na lang, hindi mo siya kilala pero bigla-bigla ka na lang yung i-chat o siya maglaro. Yung mga ganung mga kaibigan at hindi mo sila inaakalang like sa situation na yun. Sa situation pang yun sa like sa pila, makikilala mo siya sa pila, sa sasakyan, sa sa nilalaro mo or kahit sa like isang group of work, let's say project sa school or sa um sa sa canteen makikilala mo siya. So sige, medyo strange na question pero sige, may mga kaibigan ka bang nabuo sa di mo inaasahang lugar or situation? Tapos paano yun nagsimula? Kasi ako marami akong mga like ganyang mga let's say like may mga moments akong ganyan kasi ewan ko, dami kong nakikilala yung mga like friends from elementary na hindi ko pala gaanong kilala. Hindi ko na sila kilala pero kilala nila ako. Kilala pa rin nila ako. Kasi di ako gaanong nakakaalala ng pangalan eh. Hirap ako mag-alala ng pangalan at mukha. So, parang makakasalubong ko lang siya sa canteen. Tapos, yun, kakatawagin niya ako. Kaklase ko pala nung grade 2 or grade 5. So, yun. So, may mga ganun ba kayong moments na may pagkakaibigan na nabuo na sa hindi mo inaasahan mga lugar, let's say sa school, gano'n. Sige, let's start with, medyo nagmamadali na tayo. So, sige, siguro onti lang yung hahanapin ko dito para mabilis lang tayo. How about sa'yo, Lian? Hmm. Nung last November, may youth camp yung church namin. Siyempre, may mga kasama kami ibang churches. Dun ako nagkaroon ng mga unexpected friends from different places. May mga, taga Legazpi, may mga taga Pampanga. So, hindi ko ine-expect na magkakaroon ako ng close doon na mga kakilala. I mean, kasi hindi rin naman ako pala hindi kasi sa church namin, before mag-separate sa different teams, magkakasama lang talaga kami. So, parang kami-kami lang din nag-uusap nung mga ka-churchmate ko. Tas yun during separations na for the team colors kasi ang base ng team, hindi siya by name. So, ayun, napunta ako sa ibang color, yung mga kasama ko sa ibang colors. Ako lang mag-isa sa team ko na galing sa church namin. So, parang naano ako,
makipag-usap sa iba. Kahit minsan parang ayoko rin talaga na, parang